nga pala si Ian Caranto, galing sa De La Salle Araneta University, isang veterinary student. At ngayon, kapapanayamin natin sila Kuya Julius at Alitea. May kinalaman sa kanilang pagmamanage ng daily goat dito sa Norsagaray, Bulacan. Ito po yung unang tanong ko naman. Ano po yung pinaka-sustainable na lahi ng daily goat para sa lokal na klima at kondisyon ng pagkain? So, ako muna. So, technically kasi dito sa Pilipinas, ang mas naging sikat yung... Sorry po, pwedeng bakat po. Pwede pong pahawak yung phone ko para sa audio. Okay. Kahit so, technically kasi ang na-introduce dati dito sa pagkakaalala ko yung Anglo-Nubian na unang binaba dito ang yung Galaxy, ano ba ito? Galaxy 6. 6M Galaxy na ano, na daw yung sa pinaka dairy na magatas na kambing. So, technically dito, ang nagtatry kasi, ang nag-strike talaga yung mga Anglo-Nubian. So, para sa amin, Anglo-Nubian yung for the dairy. Pero ngayon, sa DA, in-introduce nila yung mga sa anin na from Australia naman yun. So, if ever na mag-grant ka ng DA, ang ibibigay sila kasi sa anin. So, yun naman din is the Queen of Dairy Goat. Ang pagkakaiba lang nila, mas ano yung fat content nito ng Anglo kasi sa anin. Although mas malaki yung amount ng sa anin, mas ano naman to, mas ano naman ng Anglo-Nubian. Ayon sa ano namin sa pag-aaral din namin na ano na sa pag-aaral na sa ibang bansa na mas creamy yung sa Anglo kaysa sa anin. So, kung volume sa anin, pero pag sa ano, kasi kaya nga yung Anglo, meron ginagawa yung feta cheese or ano. Pero kung specialty milk or specialty cheese yan, Anglo. Pero volume, kung hanap mo volume sa anin. Yun yung ano. Maraming salamat. In-introduce po na new food dito sa Pilipinas para sa mga daily goat. So, ano pa po yung pwedeng gawin ng pamahalaan para sa pagkaroon ng mas optimal na production ng mga farmers sa daily goat? Yung po, kailangan kasi talaga naka-co-op. Usually kasi, ang hinahanap ng government yung naka-co-op talaga. Kasi kung ako, tulad na, wala pa kami individual. Kasi ako nag-apply ako sa government. Kaso, ang major requirements nila, yung kasali ka sa co-op o kaya may sarili kang co-op. O kaya yung tinatawag na yung association or organization. So, yung mga government po nagtatagtag po na Hindi, Yung mga co-op, Kapag gagawa ka, establish nila. Tapos nag-apply sila sa government. So, they will DAE. basta sa dairy, kung dairy yun. So yun ang ano, ang kulang siguro kung ang may papayo ko na lang din bilang ano, yung the local government must help the ano, yung mga small farmer natin na magkasama-sama para para yung individual magkasama-sama kasi hindi kasi mabibigyan ng grant kapag isa ka lang or ano. Maraming mas okay kung mas marami. So yun ang ano talaga kaya yung silang sa palay. Yung palay natin ngayon ano, naka-co-op sila. So ngayon yung volume nabibigay nila sa market. Kumbaga kaya nilang supply. So gaya nung ano sa dairy naman, kung isa ka lang or mahirap. Hindi kagaya naman ng laking farm. Oo. Na as in mga industry. malaki talaga. Pero kung small ka lang, kung Mahirap eh. individual. Pero kung may co-op naman, mas madali kasi kumbaga mag-full gas lahat ng small farm. Ang problema kasi ng mga backyard or mga kaming mga small farm, yung pagdadala ng produce. Yun ang ano. Sino bibili ng gatas? Saan namin dadalhin? Kasi Yung kami, kukuha. kasi nagdala kami ng gatas. Minsan kasi, tulad namin, nag-harvest kami. Minsan kasi, yung kumbaga yung gatas,
talagang yung pick nila sobra, walang kumukuha. Ang napagbibenta lang naman, sa Metro Manila may kumukuha. Kaso breeder ng pusa, ng aso. Kasi ano yan lactose intolerant sa mga aso at pusa. So yun yung market ng ano talaga, hindi pa pang tao. Hindi, meron naman. Meron naman na din. Kaso, oo. may procedure naman yun. Pero pag raw milk talaga, pang animal production. Pero kung matutulungan nga ng gobyerno or ng co-op na i-produce para human consumption, mas maraming maingganyo. Kasi di ba ang kilala, ang alam ng tao, yung gatas ng kalabaw, baka. Yung Hindi sa pa nila kasi, kasi bago lang din di ba? Bago lang yun. Akala nila masyadong maanggo, pero Hindi naman. Kasong berber yan. dali naman siya. Kasi, maraming Kaya ko pala, lactose Kaya intolerant. dito sa mga vet, ang gatas ng mga, yung parang milk, mga aso, goat's milk. Pero usually talaga, mas gusto nung mga breeder na ako yung raw. Kesa mag-powder. Marami ng Kasi merong, yung katulad yung may bayar ako, hindi daw sanay sa powder. tatay. Nagtatahi yung tulta. Yung raw. Diba? Mapapanis. Naging kulay green. Bakit nyo po pinili yung Anglo dyan na breed? So ayun, kasi tulad ng nasabi namin, dual purpose siya eh. Pwede siyang milk, pwede siyang meat. Ayun. Sa kasi, pag although nasabi na natin yung milk, di ba? May market siya sa milk. Yung sa meat kasi, kapag ang yan, mahirap naman ikal yung mga ganyan So ang pag ikakal mo yan, or pag magpapakal ka yan, yung mga native, i-upgrade mo. Upgraded out, upgraded. Oo, Yung i-upgrade mo. I-upgrade mo dyan sa native, papakasta mo dito sa mga Anglo, lalaki siya. So ngayon, yun na ito pwede mong ikatayin na hindi ka masyado manghihinayang. Kasi kakatayin mo. Depende sa'yo 25K kakatayin mo. Depende sa'yo kung kaya mong kung hindi ka productive. Pero meron din naman yung tawag na reject. Oo, rin mga Yung reject. reject. Mga reject yung pwede mong ikal. Saka kasi, yung Anglo din, isa sa mga next siya sa pinaka, medyo affordable. Kasi unlike sa amin, nag-range kasi ng 50 above yung per donor eh. So yung Anglo, though may mga kasi Anglo na talaga may papers na imported, pero yung mga napalaki na dito sa Philippines, medyo naman, kaya na na price. Nasa mga 80 usually range yung start. Kaya Anglo din. Saka ito din kasi pinaka ngayon sa market na makikita mong mga daily goals. Pangmasa po talaga. Oo. Saka ang kambing, kunti lang pero madami. Yung rin po yung Sige po, maraming salamat po. Dadako na po tayo sa pangalawang set of questions.